Sa San Jose, Tarlac, matatagpuan naman ang isa sa mga itinuturing na big-ticket agriculture infrastructure project ng NIA, ang Balog-Balog Multipurpose Project o BBMP. Sa dokumentong ipinadala ng NIA, nakasaad na sa unang phase ng project, isinagawa ang rehabilitation at improvement ng mga existing irrigation system. Sinimula nito sa ilalim ng Irrigation Development Plan ng NIA noong 1977, panahon pa ni former President Ferdinand Marcos Sr. 2.7 billion pesos ang inilaang pondo para dito na nagmula pa sa Italian loan. Layunin nitong magbigay ng patubig sa mahigit 12,000 hectares ng sakahan sa iba't ibang bayan ng Tarlac. Pero taong 1991, nahinto ang konstruksyon matapos ang pagputok ng Mount Pinatubo na naging dahilan din ng pagkansela ng pondo. Hanggang noong 2015, binuhay ang proyekto at sinimulan ang pangalawang phase nito. Sa Phase 2, planong ipatayo ang Balog-Balog High Dam na kaya raw mag-imbak ng 625 million cubic meters o katumbas ng 625 bilyong litro ng tubig. Kasama rin sa phase na ito ang konstruksyon ng mga irrigation facilities. Kapag natapos ang proyekto, inaasahang makapagbibigay ito ng tuloy-tuloy na patubig sa mahigit 34,000 hectares ng agricultural land. Bukod sa irigasyon, inaasahan ding makatutulong ang proyekto sa flood control, hydropower generation at turismo sa Tarlac. Ayon sa NIA, unang tinarget matapos ang Phase 2 ng proyekto noong 2018. 18.8 billion pesos ang kabuuang pondong inilaan para sa proyekto. Ayon din sa NIA, 5.9 billion pesos na ang nagastos mula taong 2015 hanggang 2020 para sa pagpapagawa ng irrigation canals, right-of-way acquisition, relocation programs, at iba pang istruktura na may kinalaman sa proyekto. Pero ang problema, hanggang ngayon, hindi pa rin ito tapos. Pinuntahan ng Reporter's Notebook ang lokasyon ng proyekto. Sa paligid ng project site, kapansin-pansin ang mga nakaparadang truck na ginagamit sa konstruksyon. Isa ang barangay secretary na si Andres sa mga napaalis sa dati nilang tirahan dahil doon daw itatayo ang reservoir. Actually po, yung community po namin doon sa old barangay po, gagamitin nilang contractors cam at saka reservoir area po ng Balog-Balog Dam. So natamaan po yung community po namin, kaya rinisettle po nila kami dito sa ibang area. Sinamahan kami ni Andres para masilip ang loob ng proyekto. So itong lugar na ito po yung tatambakan na gagawin Balog-Balog Dam na ang taas is elevation 245. Dati ang itsura ng lugar na ito ma'am, mga taniman, sakahan po, taniman ng mga gulay, mga fruit bearing. Kwento pa ni Andres, kapag natapos ang proyekto, magiging malaking tulong daw ito sa kanilang komunidad. Bukod kasi sa pagpapatubig, magbubukas din ito ng bagong oportunidad sa kanilang kabuhayan. Yung pinaka-reservoir niya, doon magpapatayo po ng fish cage at magkakaroon ng parang asosasyon. Dapat matapos ito, ma'am. Kasi sayang din eh. Yung ginaston natin dyan, ispera natin lahat na Pilipino eh. Nahihinayang si Andres dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ito tapos. Sana itong huli, makita natin na matapos at mapakinabangan po ng Pilipinong magsasaka itong Balog-Balog Dam na ito. Kasi inaasahan po nila ito kasi kulang na kulang nga po tayo sa patubig. So pagka kulang tayo sa patubig, kulang tayo sa ani. Nakapanayam ng Reporter's Notebook ang NIA Dam Aspects Section Chief ng Balog-Balog Multipurpose Project Administration. Ito po yung ating tatambakan, itong mismong dam. And this one is the open spillway. Ito po yung ating diversion tunnel while we are going to work here there in, sa high dam. Sasarahan po namin ito, ilog. Yung riverbed na yan, uhukayin po natin yan. At doon tayo mag-start ng pagtatambak. Habang yung tubig na yan ay doon papasok at lalabas. So yun ang purpose po ng diversion tunnel. Then the other tunnel po, ito na po yung pinaka-main natin. Ito ang irrigation and power tunnel. Ito yung magsusupply ng tubig sa irigasyon. Ipinarating din namin sa kanila ang saloobin ng mga residenteng matagal nang naghihintay sa proyekto.
Paliwanag ng NIA, nagkaroon daw kasi ng problema sa mga naunang contractor na humawak sa proyekto kaya nagkaroon ng delay. Na-terminate po sila 2020. Kulang sa equipment sa tao. Then ang negative slippage masyadong malaki. Minsan nang napunan ng Commission on Audit o COA ang NIA dahil sa mga proyektong nakakitaan ng irregularidad. Noong 2024, halos 300 proyekto ng NIA na nagkakahalaga ng 16.7 billion pesos ang posibleng napunta raw sa mga hindi kwalipikadong kontratista. Kabilang sa mga sinita ng COA ang mahigit 300 million pesos na halaga ng kontrata sa ilalim ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2. Isa rin sa napag-usapan sa pagdinig sa Senado ang matagal na pagkakaantala ng proyekto. Some of the contractors of Balog-Balog have been blacklisted, Mr. President. These two contractors have been sued by the NIA. They have filed an appeal, but in the blacklisting, there is an inclusion of a penalty. No? Sabi ng NIA, 300 million pesos ang hinihingi nilang multa para sa mga contractor na hindi tumupad sa kontrata. Hindi na nga natin hinahaang lumabas yung mga equipment sila na nandun, parang ginarnish ng NIA yan. Pinahabol natin sila doon sa kanilang, siyempre merong multa yan, 300 million niya yung hinahabol sa kanila. Yung pera ba nasa uli, yung pondo, intact ba o nagastos na? Yung hindi po nagamit na pera, yun po yung ginagamit natin ngayon para ituloy yung project. Sa ngayon, hawak na ng bagong contractor ang proyekto. Taong 2028 naman inaasahang matatapos ang Phase 2 at magiging fully operational. Will there be an additional budget allocation for that? From 13.37 billion, it is now 18.8 billion revised. So an additional about 4 billion. If you want to total both Phase 1 and Phase 2, How much is it, Mr. it will President? be 20.544 billion. Pinadalhan namin ng sulat ang NIA para kuhanan sila ng pahayag, pero wala raw pwedeng humarap sa amin. Pinuntahan din namin ang kanilang opisina, pero muli, wala pa rin daw pwedeng magbigay ng pahayag mula sa kanilang opisina. Hanggang nito lang Lunes, nagpadala sila ng sulat sa amin at sinabing wala raw schedule na tutugma para sa nire-request naming interview. Mananatiling bukas ang reporter's notebook para sa kanilang magiging sagot. Nasasayang yung pondo ng gobyerno. No? Kasi habang tumatagal, lalo siyempre lumalaki yung gastos, mas lalo din tumatagal yung pakinabang dapat ng mga tao. Hindi man diretsuhang nakaapekto dun sa kalagayan ng mga magsasaka, maaaring may mga ibang sektor na nawalan ng serbisyo. Nilagay natin dun sa di matapos-tapos na proyekto.